Ang Bible po ay meron pong humor. Alam po ba niyo ibig sabihin ng humor? Kung sisilipin mo, nakakatawa siya. Meron po siyang mga parang pag binasa mo, matatawa ka na lang eh. O, di ba? Tulad na lang po ng kasaysayan ni Haman. Alam natin si Haman, connected siya kay Reyna Esther, kay Mordecai, okay? At doon sa Haring Asuero. Okay? Pero tutukan natin ang buhay nitong si Haman. Si Haman ay isang taong mainggitin, sipsip. Masyadong sipsip kay Asuero na hari during that time ng Persia. At si Asuero ang asawa nitong si Reyna Esther. Tandaan po ninyo, Reyna Esther got into the throne as queen, okay, because si Vashti, yung totoong asawa o yung original na asawa ni Asuero, tumangging pumunta sa kanya nang ipatawag niya ito. So, ganun po noong araw. So, pag hindi napagbigyan ng hari, tanggal ka na, sibak ka na, maski reyna ka pa. Okay, at nagpahanap ng magagandang dilag, okay, hanggang nasumpungan nila ang isang 16 anyos na napakagandang babae, si Esther, naging reyna. Huwag natin patagalin, naging reyna siya at ang kanyang uncle ay si Mordecai. Hindi nagustuhan ni Haman ang pagkakapili kay Esther bilang reyna sapagkat itong si Esther ay meron po siyang uncle na si Mordecai. Okay? At inggit na inggit sa hindi malamang kadahilanan itong si Haman kay Mordecai. Kaya ang ginawa ni Mordecai, ginagawa niya lahat ng paraan para yung mga kababayan nitong si Esther ay kanyang mapuksa. Gumagawa siya ng paraan na one day mapapatay niya ang mga Hudyo. Kasi Hudyo po si Reyna Esther. Okay? At ang nangyari po nito, ito pong si Haman ay nagpagawa ng bitayan. Ito pong vlog na ito, shortcut na po ito. Hindi po ito yung itukwento ko lahat, ano? Pero kasi may gusto akong malaman ninyo rito eh. Okay. Nagpagawa siya ng bitayan sapagkat sa kanyang pag-aakala, masisiraan niya si Mordecai na tsuhin ni Esther. Tandaan niyo po, si Mordecai nagpalaki dun sa bata kay Esther. Siyempre, sa tagumpay po ni Esther, kasama niya yung tsuhin niya sa lahat ng kanyang gagawin. So, malamang itinira niya rin dun sa palasyo, meron din siyang tahanan doon, at hindi maiiwasan nakikita niya ang mainggiting Haman na ito. Okay, nagpagawa pa nga ng bitayan si Haman. Ito yung humor dito. Nagpagawa ng bitayan si Haman na intended kay Mordecai. Akala niya masisiraan niya, natatawa ko dito eh, masisiraan niya itong si Mordecai laban kay Asuero, di ba? Sisiraan niya kay Asuero para o nga naman mapagbibigyan si Haman at ipapatay yung mga Hudyo. Pero sa kagandahan loob na rin ng Panginoon, nakarating kay Esther yung mga masamang balak ni Haman. Okay, at nagpatawag ng piging si Reyna Esther kasi meron siyang balak na di tumasugpo si Haman. Pero si Haman, siyempre, punong-puno ng pride, ay pinapatawag ako ng reyna. Tingnan niyo, bibigyan ako ng mataas na pwesto. Nakita niyo yung pride? Nandun po yung pride. Bibigyan ako ng mataas na pwesto. Ang Reyna Esther ang nagpapatawag sa akin. Okay. Sabi niya gano'n. So, siya naman ay talaga namang punong-puno ng bilib sa sarili. Ano po? At pumunta siya sa unang piging. Okay. Nung unang piging po maganda kasi dalawang piging po yan. Nung first na piging, malamang pinagbigyan niya si Haman, masaya lang sila, nag-inuman, ganon-ganon. Pero sabi ni Esther, kung ako ay pagbibigyan po ninyo, mahal na hari, ako ay magre-request ng isang piging sa isang araw. Okay. Pero, kanyang ganan, tawagin din natin uli si Haman. Sige, yun lang pala. Nga naman ng hari. Okay, si Haring Asuero. Okay. Pero, at the back of the mind of Haman, sabi niya, pag ako ay nakakuha ng magandang pwesto sa palasyo, ipapupuksa ko itong si Mordecai. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat si Haman, one day, dumaan po siya sa bukana ng templo at lahat ng mga tao doon nagluhuran sa kanya. Ibig sabihin po parang nagbigay pugay o galang kasi ang pagbibigay galang during that time talagang luluhod ka. Pero si Mordecai na nakakakilala sa Panginoon, hindi siya lumuhod kay Haman. He didn't bow down to him. Galit na galit lalo itong si Haman. May araw ka din, sinabi niya.
Lalo na ngayon, sabi niya, nagpagawa na ako ng bitayan sapagkat pag ako'y nakakuha ng pwesto sa palasyo, yari kang Mordecai ka. Ayan ang kanyang balak. Pero iba po ang naging turn of events. Okay? At alam natin, nung pangalawang piging na po, tinawag na po itong si Haman ng reyna at saka ng hari. So, sa kanya pong pride, siya po ay agad pumunta roon sa palasyo. Pero, talagang makikita po natin dito, nandoon po talaga yung ugali ng mga tao ngayon, nandoon pa rin po sa ugali ni Haman. Makakakuha ako ng magandang pwesto. Yung mga may planong pangit talagang, you know what, di ba? Meron silang balakin na pangit. Pero tignan mo naman ng side ni Mordecai. Nasa Panginoon siya, di ba? Tignan niyo pong mangyayari ngayon. Si Esther, hindi po alam ni Haman na tsuhin niya si Mordecai. Pero sa kagandahan loob ng Panginoon, sabi ko po kanina, nakarating po kay Esther yung masamang balak ni Haman. Sabi niya, kung dumating na po si Haman dun sa piging na ipinagawa ni Reyna Esther, na in-invite niya si Haman, no? Tsaka yung asawa niya si Asuero. Sinabi ni Esther, mahal na hari, ako at ang aking mga tao, ibig sabihin mga kababayan ko, ay nanganganib. Galit na galit ngayon si Haring Asuero. Sinong mapangahas ang gustong gumawa sa iyo niyan, mahal ko? Sabi niya, ang sakim na taong ito, si Haman, ayun, na sabi ng Biblia, si Haman ay namutla at nagmamakaawa kay Reyna Esther. Pagkatapos, merong isang servant doon, lumapit ngayon kay Haring Asuero. Haring Asuero, may sasabihin ako sa iyo, sabi ng isang servant. Alam niyo po ba itong si Haman, nagpagawa ng bitayan para kay Mordecai na inyong lingkod? Kasi si Mordecai po, bago po pala mangyari ang pangalawang piging, si Mordecai ay talagang nakakuha ng malaking favor kay Haring Asuero. Nagustuhan niya yung service ni Mordecai, ganun-ganun, maayos siya bilang nagtatrabaho rin sa tawag dito sa palasyo. Ayun. So, talagang naghalit din ngayon si Haring Asuero kasi pati yung kanyang isa sa mga paboritong manggagawa doon na si Mordecai ay gusto rin palang ipapatay ni Haman sa pamamagitan ng pagbitay. Alam niyo po ba, mahal na hari, sabi nung kanyang servant, nagpagawa po siya ng bitayan intended para kay Mordecai. Hala! Anong hari? Doon niyo siya bitayin, yung Haman na yan. Ay, yun po ang nangyari. Binitay po si Haman. Ang Biblia po ay hindi lang po basta-basta kwento yung mababasa natin. Meron po siya mga lesson. Ang Old Testament po, wala na po tayo sa Old Testament, pero mainam po siyang basahin sa ating mga Kristyano sapagkat mula dito nakakakuha rin po tayo ng mga gandang mga lesson. Ano nakita nating lesson dito? Ang inggit at ang puot ay walang kahihinat ng maganda. Lalo na yung mga balaking masama sa kapwa, walang kahihinat ng maganda. Lalo na yung pinagbalakan mo ay isang Kristiyano, isang mananampalataya ni Jesus, talagang kung unbeliever ka, parang bola yan. Yung balak mo, tatalbog sa'yo. Totoo po yan. Ang mga believers po kasi protected ng Lord. Tanda po niyo si Moses, di po ba? Nung nandun po siya sa Egypt, sabi niya, yung mga Israelites, pumunta kayo sa Goshen at hindi kayo mapapahamak doon. Kasi during that time, nagkaroon po ng dilubyo sa buong Egypt. Ang buong Egypt po dinilubyo, pero yung mga nasa Goshen, mga tao ng Diyos, mga Israelites, di ba na-spare? So ganun po, hanggang ngayon po, ganyan pong patakaran ng Diyos. Pinoprotect ng Diyos ang kanyang mga anak. Lalo po sa panahon natin ngayon, dahil we are saved by the blood of Jesus. Yung blood ni Jesus ang nagpro-protect sa atin. Okay? Kaya yung mga unbeliever po talaga minsan, makikita mo yung kanilang way of thinking, kailangan nakuha ko ng posisyon. Nandiyan po yung nananapak ng tao para makakuha ng posisyon. Pero wag sila. Pag Kristiyano tayo, pag Kristiyano ka, yung favor ni Lord laging nasa iyo. Walang katulad ni Haman ang pwedeng magtagumpay sa iyo. Dahil greater is He who lives in us than He who resides in the world. Kung hindi ka pa subscriber sa ating channel,
Maluwalhati kitang inaanyayahan na mag-subscribe na rito. Pag-share ang video nito, I know many will benefit sa magandang video nito, lalo na araw-araw nakikita natin ang kaningningan at glorya ng kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa bawat video na ito. Sapagkat wala pong itinataas ang channel na ito maliban kay Jesus, ang ating tagapagligtas at Panginoon sa atin ay tunay na nagmamahal. Salamat in Jesus truly, love us all. Bye for now.